Kung nakikita niyo po ito mga ga, noong isang araw ay na-post po natin ito on picture. Kaya maraming nag-PM dito na upload din natin daw yung ating video nito. Kaya ito, simulan na po natin. So dito sa ating harina, gumamit lang po ako dito ng first class flour. Pwede talaga tayong gumamit dito ng all-purpose flour. At para dagdag malinamnam yung ating pandesal, maglagay po tayo dito ng powdered milk. At yung iba pa nating mga ingredients dito, yung ating yeast, yung ating asin, at yung ating asukal. At maglagay din tayo dito ng vanilla, ay yung ating malunggay powder, yung ating mantika, at yung ating tubig. Kung wala po kayong mga malunggay powder mga ga, ay pwede talaga kayong magdurog ng fresh na malunggay at durugin nyo lang ng pino. At tunawin lang po natin yung ating asukal, yung ating asin, saka po natin unti-unting basahin dito yung ating harina at imasa po natin ito. At maglagay po tayo dito ng shortening, pwede din na margarine, pwede din pure butter, pwede din butter compound. At masahin lang po natin ito ng mano-mano at masahin ko lang po ito ng mga 5 minutos. Mga ga, kung gusto po ninyo na gumawa dito ng ating pandesal na pangmaramihan, na yung pangnegosyo po natin, ay tiyagaan nyo lang pong hanapin diyan sa ating page. Ay dito lang po yan sa ating page. Meron po tayong 3 kilo, 1 kilo. Meron na po tayong 3 kilo na classic pandesal at meron din tayong 1 kilo na malunggay pandesal. Marami na po tayong na-upload dito. Meron ding half kilo. At lalong meron na po tayo ditong na-upload na pangmasang templada na pandesal. After 5 minutes, sa pagmasa ko po dito ng mano-mano, ay agad ko na po itong putulin yung ating dough. Pinutol ko lang po ito sa 40 grams. Yes mga ga, diretso ko na yan putol. Hindi ko na po yan nirest yung ating dough ha. At lagyan ko lang po ito ng cheese sa loob. At pagkatapos, figurahin lang po natin yan ng mahigpit at saka ipagulong po natin dito sa ating bread powder. Yung ating bread powder na ito mga ga, yung pong mga tinapay na mga toasted, dinurog po natin ng pino at saka sinala. At isalansan lang po natin ito at ito ay lulutuin po natin. Yung sa maliit po natin na round pan ay lutuin po natin ito sa ating kaldero at yung isa naman ay lutuin po natin sa ating oven. At palsahin muna natin yung ating dough bago po natin ito lutuin. Ayan, umalsa na po yung ating dough at pag uminit na po yung ating kaldero ay isa lang na po natin at kailangan ay mahina lang po yung apoy ng ating kalan dito sa ilalim at lagyan po natin dito yung takip po natin ng uding. At dahil manipis lang po yung aking kasirula, ay naluto ko lang po ito mga ga sa 11 minutes. At kailangan po ay tingnan lang po ninyo yung inyong pandesal, baka ay masunog din. At dito naman sa ating oven, preheated 180 degrees Celsius for 15 minutes. Ayan na mga ga, hindi pa na-videohan, ay kinain na po yung isa. Kaya nabungi. So hanggang dito lang po yung ating video. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.